Bakit maraming tao mukhang pera? Pag-usapan natin yan sa devotion natin ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Seminary Edition. So, ipag-usapan po natin ngayon ay patungkol po sa communicable attributes. Medyo parang ano yan, what's that? Communicable attributes. Ito po yung mga katangian ng Diyos na i-communicate, from the word communicate, communicable. I-share, communicate sa atin. Ibig sabihin, ibinahagi sa atin. Mga katangian ng Diyos na meron din tayo. So ano yung communicable attributes? Aspects of God's character that He shares or communicates with us. So dito naglista ako, ang dami nating mga verses. Halimbawa, holiness, kabanalan. Yung kabanalan, binahagi talaga ng Diyos sa atin yan. Nilikha tayo ng Diyos na banal. Yun yung original design ng Diyos sa atin. Love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ibinahagi niya yung pag-ibig niya sa atin kaya tayo marunong tayong magmahal. Remember, we were created in the image of God. Kaya may concept tayo ng love. May concept tayo ng goodness, righteousness, mercy, faithfulness, patience, freedom, at marami pang iba. So, ang tawag po doon ay communicable attributes. Yung mga katangian ng Diyos na meron tayo. Halimbawa, yung righteousness and justice, justisya. Kapag may nakita kang kasamaan na nangyayari sa harapan mo, meron talagang kakaibang ng emotion, no? Yung labis na pang-aapi sa kapwa. Yung isang babae na pinagsamantalahan ng maraming lalaki, no? Tas kung ano-ano pang ginawa, yung mga karumal-dumal, no? Ayoko nang banggitin, no? Kasi nakaka-bad trip talaga pag nakakita ka ng mga ganong news. Nagkakaroon tayo ng matinding emotion, lalo na bata yung biktima. Kakaiba talaga yung emotion natin, yung galit natin, Kasi yung Diyos, meron din ganong galit, meron siyang wrath, meron siyang pagkapuot, meron siyang hustisya. God is just. So tayo, ibinahagi ng Diyos sa atin yun, kaya nagkakaroon tayo ng ganong feeling. Now, yung mga aso, mga pusa, kahit makakita ng injustice yan sa harapan niya, walang pakialam yan. Ang pakialam niya lang pagkain, no? Kumain. Pero yung tao, ibang klase. We were created in the image of God. Merong communicable attributes, merong katangian ng Diyos na ibinahagi niya sa atin. At nararamdaman natin yung kagaya ng pag-ibig, meron tayong kalayaan, katapatan, kabutihan. Alam niyo po, dahil po sa communicable attributes, nawalay kasi tayo sa Diyos Kaya yung katangian ng Diyos sa atin, wasak na. Tingnan nyo, yung Diyos mabuti. Meron pa rin namang kabutihan sa atin. Kasi nga, we were created in the image of God. Yung image ng Diyos sa atin, broken Pero may mga marka pa rin, may image pa rin. Pero broken nga lang. Ngayon ang Diyos, ibinabalik tayo sa Kanya. Yan po ang kahalagahan ng pagsamba, worship. Kasi pag sumasamba ka sa Diyos, nagiging katulad mo ang Diyos. Pag sumasamba ka sa Diyos, napapalapit ka sa Diyos, nagiging katulad mo siya. Yan ang kadahilanan kung bakit ang Diyos talagang gusto niya loyalty. Ako lang ang sasambahin mo, wala nang iba. Kasi pag sumamba ka sa iba, magiging katulad mo yung sinasamba mo. Magiging kamukha mo yung sinasamba mo. Yan po ang kadahilanan kung bakit maraming tao mukhang pera. Kasi sumasamba sa pera. Yung ganid sa pera, korupsyon, yung kahit anong gagawin basta magkapera. Nagiging mukha silang pera. Hindi na sila sumasamba sa tunay na Diyos. Imbis na Diyos ang maging kamukha nila, si Kristo ang maging kamukha nila, naging kamukha nila pera. Kaya po pinagbabawal talaga sa Biblia. Sabi nga dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, "For the love of money is a root of all kinds of evil." Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Kung mukha kang pera, ikaw lang din ang mapapahamak dyan. Because you will become who you worship or what you worship. Tingnan po rito sa Jeremiah chapter 2 verse 5. Sabi dito, "They followed worthless idols and became worthless themselves." Kaya ayaw ng Diyos tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos na tayo sumasamba sa pera kasi magiging kamukha mo yung sinasamba mo. Sabi rito, sumasamba sila sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan. Anong nangyari sa kanila? Naging katulad nila yung mga sinasamba nila. Kaya sila'y naging walang kabuluhan din.
katulad ng sinasamba nila. Hosea chapter 9 verse 10, they consecrated themselves to that shameful idol and became as vile as the thing they love. Sila'y naglingkod sa Diyos-Diyosang si Baal at naging kasuklam-suklam gaya ng Diyos-Diyosang kanilang iniibig. Ibig sabihin, kung ano yung iniibig mo, yun yung magiging ikaw. Pag umibig ka sa pera, again, the love of money is the root of all evil, magiging kamukha mo rin yun. Magiging masama ka rin kung masama yung iyong pinopursue. So sabi dito, sila'y naglingkod sa Diyos-Diyosang si Baal. Dahil si Baal kasuklam-suklam, sila rin naging kasuklam-suklam. At naging kasuklam-suklam gaya ng Diyos-Diyos ang kanilang iniibig. Kaya napakalaga nung sinabi ng Diyos, ako lang yung sasambahin nyo. Wala kayong ibang sasambahin Diyos. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos maging katulad tayo ng Diyos. Hindi maging katulad ng mga Diyos-Diyosan. So, God commands us to worship Him so that we may become like Him. Inutusan tayo ng Diyos na sumamba sa Kanya para maging katulad natin siya. Pangalawang katuruan po ngayong araw, God created us in His image. Again, sabi po rito sa Genesis chapter 1 verse 26, let us make mankind in our image. Nilikha tayo ayon sa imahe ng Diyos. Ibig sabihin, kamukha tayo ng Diyos. Kapag ikaw ay naghangad ka ng iba, nag-Diyos-Diyosan, kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan, magiging kasuklam-suklam ka rin. Habulin mo yung pera, magiging mukhang pera ka rin. Pero tandaan natin, sabi rito sa Bible, God created us in His own image. Dapat magmukha tayong Diyos. Maging katulad natin yung Diyos. God created us in His image. But He did not make us to become God. Take note of that. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang imahe, pero hindi tayo nilikha ng Diyos para maging Diyos. Iba naman po yun. May mga tao kasi nag-claim na Diyos sila, di ba? Marami po niyan. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi tayo nilikha ng Diyos para maging Diyos. Tayo nilikha upang maging katulad, kamukha ng Diyos. Kaya po pag tinignan yung mga talata sa Biblia, kagaya ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ang gusto talaga ng Diyos sa atin, una, hindi tayo sumamba sa kahit anong Diyos-Diyosan kasi magiging katulad natin sila. Ang gusto ng Diyos, sumamba tayo sa Kanya para maging katulad natin siya. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, gusto ng Diyos, i-meditate natin yung Kanyang kaluwalhatian, are being transformed into His image with ever-increasing glory. Ibig sabihin, mababago tayo, maging katulad tayo ng Diyos. Sabi dito, ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Again, ang gusto ng Diyos, hindi tayo magmukhang pera, magmukhang mga iniidolo nating mga artista, mga iniidolo nating mga vlogger. Ayaw ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, maging kalarawan mo siya. Sabi po rito sa 1 John chapter 3 verse 2, when Christ appears, we shall be like Him. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, tayo magiging katulad niya. Napakaganda talaga ng plano ng Diyos sa atin, no? Maging katulad ni Kristo. Maging kamukha ni Kristo. Romans chapter 8 verse 29. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, para maging katulad ng Kanyang anak. That's the plan of God. Mga kapatid, listen to this. Plano ng Diyos, maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. Magmukhang Diyos. Magmukhang Diyos pagdating sa kabanalan, pagdating sa kabutihan, pagdating sa katapatan, sa kahabagan. Yan po yung mga communicable attributes na gusto ng Diyos na ma-restore sa atin, manumbalik sa atin. Number 3 po, God shares His attributes with us, giving us greater responsibility than all other creatures. Hindi po tayo ginawa ng Diyos ng mga animal, ng mga hayop, no? Ginawa tayo ng Diyos na tao, magpakatao tayo. Sabi nga ng ilan, no? Madaling maging tao pero mahirap magpakatao. Madaling maging Kristiyano pero mahirap magpaka-Kristiyano. Now, nilikha tayo ng Diyos according to His image. That's given. Pero yung mamuhay ka ng ayon sa imahe ng Diyos, that's na mahirap talaga yon. It's impossible. You need the Holy Spirit. You need to depend on God in order to do that. Now, ibinahagi sa atin ng Diyos yung Kanyang mga katangian, kaya meron tayong higit na responsibilidad kahit anong mga nilalang ng Diyos. Kaya tayo nasa apex, nasa pinakatuktok tayo ng nilikha ng Diyos. Kumbaga tayo yung responsible sa lahat. Marami sa atin naging tatay, nanay,
or tatay na ngayon, nanay na ngayon, mga estudyante, lahat yun responsibilities ng Diyos na binigay sa atin na dapat nating pagbutihin. Lahat tayo, walang exemption. Lahat ng nanonood ngayon, right now, ang daming responsibilities na binigay sa ng Diyos. Because you were created in the image of God. Kailangan mo lahat i-fulfill yun. Una, ipagpasalamat sa Diyos. Pangalawa, tuparin yung responsibility na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya ito po yung ilan sa mga applications natin. Number 1, pursue God. Ang hinahabol natin, ang Diyos. Pag hinabol natin ang Diyos, magiging kamukha natin ang Diyos. Yung topic po natin, yung tanong natin, bakit maraming tao mukhang pera? Why? Because they're pursuing money. They're pursuing wealth. Kaya nagmumukha talaga silang pera. But when we pursue God, we will become like God. When we pursue Jesus Christ, we will become like Jesus Christ. So pursue God, not money or anything else. Hindi lang naman pera, no? Pwedeng asawa or anak or trabaho or anything na pinangpapalit natin sa Diyos. Yun yung magiging kamukha natin. Yun na yung kumbaga sinasamba natin. When we pursue those things or those people, we will become like them. Pero when we pursue God, we will become like God. Number 2 po, strive to become or to be Christ-like in all we say and do. Pag sumikapan po natin sa tulong at biyaya ng Diyos na maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pananalita at sa ating mga gawa. Araw-araw po yan. Every day we fail. Given yan. Every day we fail. But every day we improve. Hindi po ibig sabihin ng Christ-likeness magiging katulad mo na si Jesus Christ talagang sobrang banal na, perfectly overnight. Hindi po ganun Ano po tayo tinawag ng Diyos tayo patungo sa holiness. It's a journey. Paglalakbay po yan. Many times we fail. Many times we stumble. Madadapa, madudulas. Magkakasala. Pero lagi tayong bumabangon sa biyaya at tulong ng Diyos. We do our best to become like Jesus Christ. Strive to be Christ-like in all we say and do. Magpakabuti tayo sa ating mga sinasabi. Minsan, pwede kang ang ganda ng mga sinasabi mo today, Christ-like, punong-puno ng encouragement. Pero bukas, mapapamura ka, Nangyayari sa akin yan. Sobrang galit minsan sa sitwasyon. Kung anong lumalabas sa bibig ko, ang malayong-malayo na sa Panginoong Jesucristo. It happens, Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na tayo magbabago. We keep improving. Nagiging katulad natin ng ating Panginoong Jesucristo. And number 3 po, live in readiness for the day of judgment. Again, pagdating sa judgment day, ang may pinakamalaking responsibility yun yung may mas mabigat na pananagutan sa Diyos. Tayo pong mga tao, ang bigat ng pananagutan natin sa Diyos we were created in the image of God. Isipin nyo, haharap ka sa Diyos. Pinagkatiwalaan ka ng mga communicable attributes, ng mga katangian ng Diyos. Nasa sa iyo lahat yun. Tapos haharap ka sa Kanya. Kaya po hindi tayo pwedeng patambay-tambay na lang, sayangin natin yung buhay natin. Sa halip, gamitin natin yung buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po ang kaparaanan para maging handa tayo sa pagharap sa ating Panginoon sa araw ng paghukom. Now, para po sa ating discussion, how does worshiping God change our character? Papaanong ang pagsamba sa Diyos nababago tayo habang sinasamba, habang pinupurso natin ng Diyos? Again, ayaw ng Diyos tayong sumamba sa kahit ano o kahit sino or kahit sa pera. Ayaw ng Diyos magmukha tayong pera o magmukha ng mga iniidolo natin. Ang gusto ng Diyos, sambahin lang natin siya upang maging katulad natin siya. Now, practically speaking, personally, how does worshiping God change you? Change your character? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you because you created me in your image. You call me to worship you that I may become like you. Forgive me for rebelling against you. Help me to be Christ-like in all I say and do. Give me the strength to live with excellence. May I become responsible servant
honoring you in all I do. Shape me, mold me, transform me into the image of Christ. Prepare me for the day when I stand before you. Let my life be a testimony of your grace. May I reflect Jesus to all the people around me. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, Anonymous DNL. Sa pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.